Network Entertainment. Hello! Wakididu! Sabihin pa si Ray. Hindi pa siya handa. Ay, game. Wakididu. Yung headphones mo! Yung headphones mo, Ray, hindi mo alam ano nangyayari. Hello, Yan, welcome. yan. Welcome, Ray. Welcome back, pare. Alam mo, Ray, kinukuha talaga namin yung studio pag ikaw yung mag-guest. Bakit? Nahiya kami. Nahiya kaming paupuin ka dun sa shitty studio namin. Tama lang. Ganun. So, welcome. Welcome! I'm back! Welcome back to Ray Mamuad. Fresh off his Cool Pals guest. Actually, nung nag-guest ka sa Cool Pass, para nag-worry ako na parang hindi ba natin binibigyan ng attention si Ray masyado. Kinuha yung Michael Jordan natin. Kinuha yung future star play. Yung dine-develop nating play. Si Giannis Antetokounmpo. Alas ka na sa D-League eh. Yeah. Parang, tawag doon. Ano yung sabihin ko? Puta, nalimutan ko talaga eh. Ginugroom namin. Ayun yung sasabihin ko dapat. And I like Hindi na siya nakakatawa nung nag-hesitate ako so many times to say it. Yes, pero si Ray ang ginugroom naming talent. So far, it's working. It's working, oo. Masaya kasi nagtatagalog kami ngayon. Fresh off, nag-record kami ng episode with Brown Man, Pot Spice. Gusto ko sana i-joke sa kanya like, and rock and roll. akala ko Brown Man revival eh. Oo nga. Sabi ko sa kanya, kasi nag-guest kami. Hindi ko alam kung ito yung mauna or yun yung mauna. Pero sabi ko sa kanya, oy, meron tayong episode na re-record. Sa TPN tayo punta kasi may mga guest, 3. Tapos parang Brown Man, tawag doon, is our guest. Parang sinabi ko sa kanya, si Brown Man yung guest natin. Tapos sabi niya, isang kanta lang alam ko ng Brown Man. So parang hindi Brown Man revival. Lintik parang Tekken Brown Man. Yeah. I think mauna to i-release. Okay. Yeah. So Ray, fresh off the rally. Kamusta Yes. naman? Sobrang saya. Saya? Ang saya doon. Di kasi yung sa EDSA kami. Very peaceful. Very peaceful. Walang nagbatuhan. Wala naman. Ano lang, tapos nakaakyat kami dun sa Skyway first time. Walang Skyway sa EDSA, pero sige. May wala ba? Basta Wala. mataas siya nadaanan. Yung overpass. Overpass. Sabi ko sa'yo, overpass Overpass kami. ba yun? Sinara nila eh. Tapos kami Sa parang, Skyway, Skyway to. Nasa tumaas kami na sa sky na onte eh. Ako pumunta ako pero nag-bounce ako kagad. Oo. Nang wala pang masyado. Pero saya doon sa EDSA, sobrang peaceful. Tsaka parang mafe-feel mo talaga yung yung parang galit din sila eh, pero at the same time parang rin sila, masaya na nandun na parang we're doing something. It's such tawag doon, important thing na gawin mo. Nakakatawa, ikaw pala ay aktivista, Ray. Sobrang Dahil nakita ko na meron ka ring mga lumang rally po. yung Marcos is not a hero. Andun din ako nun, by the way. So Marcos is not a hero yan. Di ba yun yung joke mo na? Yun yung joke ko na kasama ko pa yung ex ko. Naalala ko, narinig ko rin yung kaya tawan-tawa ako doon. Sa Moonstar 88. Oo. Iniipon ko lang yung galit ko eh. Yun yung technique lang. Sobrang calm lang niya everyday. Hindi ko in-expect na activity. Pinag-uusapan namin kasi the day before nung 21 rally, nasa Batangas kami. So, kasama ko yung Absolute Mega Best. Tapos pinag-uusapan namin na si Ray. Aktivista pala si Ray. Taga-UP pa siya. Oo. Sa Manila kasi kami, talagang grabe ma-expose ka talaga sa sa flood. pag nasa Manila ka. Yun din, di ba? Yun din, di ba? Oo. Ako din eh. Dati kasi, taga-South ako. May baha, pero hindi yung ganung baha na malala. Oo. Doon ako, first time ko naka-experience ng life na talagang baha, na stranded baha. Oo. Sa talaga? Sa, tawag doon, sa Lasal talaga. Lasal, grabe doon. Medyo wild. Kaya hindi ko ma-imagine yung mga UST. Kasi doon mas malala talaga. Oo, makakit sila sa mga Dude, ambon pa lang, wala ka ng klase. Alam mo yun? Talaga? Ganun ba? Sa UST? Classic joke yun sa UST na madaling bahain. Pero malala doon, di ba? Like bangka levels. Dude, yeah. May natapon na water plus doon eh, bumaha. Yun lang. Isa lang. May natapon na na large Coke. Ayun, yun lang. Yun yung episode. Ano yung topic natin for today, guys? Flood control. Hindi, di ba? Gusto mo flood control? Ayoko. Sawa na ako. Soyang-soya na ako. Kasi kaming tatlo, we're part of the same day ng taping ng I Want. Yeah. So, itong I Want, medyo matagal namin tinrabaho. And natuloy na siya, finally. Finally. Medyo mabilis.
Kasi biglaan nilang inapprove tas greenlight nila and then gusto nila mangyari na this year. So nagbook kami ng show October 18 and October 25 sa Bake Studios Makati. And bawat day may 6 na comedian na naka-feature per day. 'Di ba? So sa day October 18 tayo magkakasama. Ako, si Andren, si Ray, si Alexio nandun, si Roger nandun, si Judd. Diba? So, Just Yeah, a boys, meeting boys. like handsome men. yun din eh. Mga poke Hindi natin nakuha yung babae. Oh, Yung kaisa-isang babae natin, nasa October 25 eh. Yan yung diversity. Yun yung diversity kasi may RG pa doon. RG Baus, Isa. October 25 naman, si Victor, RG Baus, Isa, Mark, tsaka si Chan Chan. So, either day, medyo malakas yung lineup. Dude, strong pa. Oo. Tsaka nag-a-appeal kami na please manood kayo kasi we could have done it in a way na pumunta lang kami sa isang studio, plus maghata kami ng audience, tapos tatawanan nila yung joke kasi hatak nga namin sila. Pwede namang ganun eh. Pero kasi ang presentation namin sa iWant, we want to bring in a genuine stand-up comedy experience. Stand-up comedy fans. Totoo. Stand-up comedy fans and talagang genuine watchers. Doesn't have to be like hardcore fan ka. Kung first time mo manood doon, great. It's the first stand-up comedy series being produced here sa Philippines. I would And say. behind the scenes, kasi insider ako, Ray. I remember Red talking about this mga 3 months ago. Like, dude, punta ka, pinitch ko sa kanila, pinakita ko yung reels and they loved me, by the way. So, yun, Ikaw nga lang yung kidrosik na comedian. Kayong dalawa ni Roger lang yung parang, can we see more footage of them? Ganun. Pero Nirvana it's shirt. like Red was very passionately talking about. And it happened, pare. Yeah. Manifesting ba to, Red? Hindi manifest, hard work to. Manifesting is just pinipikit mo yung mata mo tapos will mo mangyari. I guess kasama na rin yun. Pero I think we made a very sound pitch. When we were invited to pitch sa iWant, well, ako lang actually. When I was invited to pitch sa iWant, parang they were looking for content that we could do. They know naman me dahil nga Star Magic talent ako. Shoutout kay Direk Lauren Jogi. Gusto ko shoutout sa mga director. Kailangan mag-shoutout sa mga director, mga heads na. Direk Lauren Jogi. So, nung time na nag-sign ako sa Star, ano nangyari sa'yo, Ray? Ano ginagawa mo, Red? Yung ano kay, Tumitigay ka? yung... kung ano putlong kasi. Sarap. Naamoy ko yung footlong grill ngayon eh. Sabi sa hininga mo eh. Nung nag-pitch sila, they were looking for content. Tapos nag-pitch ako ng, syempre, stand-up. I mean, I think yun naman yung na-expect nilang i-pitch ko. So, Drama! No. And they asked for, can we do this? And can we ask for 6 episodes, 6 comedians? Tapos nag-counter pitch ako na, why don't we do shorter sets, 12 comedians? Kasi we want to showcase na may eksena talaga dito sa Pilipinas. So, Different flavors. so talaga ito na yung pinaka-different flavors, I think, na makita natin. And then I think we're just leaving enough room para magkaroon ng season 2 tsaka 3 with the amount of good comedians that we have here. A lot. We Diba? have a lot. So hopefully it convinces people na ano yun, merong clamor for this kind of entertainment. Na may demand for this kind of entertainment. So pressure's on all of us. Kasi tayo yung unang season. So sana Kaya yan. mag-ano tayo. Nakakatawa na kung naging successful. Tapos sa second season, sa Araneta Coliseum pala magpo-perform. Tapos di tayo kasama. Kasi hindi na tayo sa season. Nakaburat. Bad trip yun. Sobrang Hindi, pero it's a huge deal because if this takes off, the sky's the limit eh. Kasi I'm pretty sure dahil nga ABS-CBN content siya and they have the tawag nun, ito talaga yung habol ko eh. Meron silang platform at meron silang capacity to bring the show around the country, around where areas where Filipinos are because iWant to eh. iWant is a streaming platform na dito na ito na yung TFC. So a lot of Pinoys na namimiss yung Filipino life, dito sila nag-tune in, 'di ba? So kahit ako yung mga producer ko sa Singapore, they are Filipino born and raised sa Singapore. Pero in touch sila with Filipino culture because of TFC. So iWant is a platform that we can bring in our stuff there.
And dahil nga we talk about being ourselves, being Filipino rin, being living here, mga ganun na bagay. So I think magre-resonate with a lot of people. So yun lang naman. Parang sana masuportahan niyo yung ganitong klaseng endeavor. Oo. Ganda. Right? Ganda. Oo. At dahil doon, ang mga genius kong co-host at guest ay naguntugan sila habang nasa labas ako uminom ng Coke. Naguntugan sila. Tapos sinabi nila, ang tema natin for this show is, ano ang ating mga aywan? Mga wants. This is totally not endorsed by iWant. Hindi nila to hiningi. Nor I think i-approve nila to pag binigay natin sa kanila. Pero gagawin pa rin namin. Sige, so bakit natin gusto ang iWant? Pag, Mga wants. What do we, ano yung phrasing? Oh. What I want. What I want. What you want. What you want. Pero kailangan natin i-retain yung I want eh. You, what do you I want? Sobrang basura. What I want. What I want now, what I want dati, Yes. what I want. Basta, putang ina. This very second of your life. Tatry namin i-navigate tong train wreck of an episode na to right after this very unnecessary OBB. And we're back. Yeah. Yun. Ayan na. Ano na? Sige. Ito, ano? Sige, puta. Sige. Ano ito? ano? Ano yun? Anong gawin nyo? Paano natin gagawin ito putang ng sige. episode na ito? Sige. Sige, Ray, go. Tingnan natin. Ito, marami tayong I want. Ilinatag ko. Okay. Tapos? Everyday may mga I want tayo. So, syempre, tingnan natin, ano muna yung I want natin in the present moment? Okay. Tangina. Hindi sponsored to episode. Gusto pa ulitin ko lang kasi baka masira yung relationship ko sa iWant. Makita nilang bakit binasura niya yung pangalan namin na inisip namin matagal na. Sana makancel yung show. Sana makancel yung show. Pwede namin i-pull yung funding ngayon. Anong I want natin sa present? Right now. As in like, in the moment, right now. Ako, ang I want ko now, dude, gusto ko ng aircon. I have the capability. Sa bahay mo? Oo. Okay. I have the capability to buy one. Pero like yung kuryente talaga, it's not, dude, feel ko plus 4. Plus 4K. Sure ball yun. Plus 4K. Ang laki nun, dude. Laki nga. Plus 4K. So yung 4K na yun, isipin nyo, okay, gastosan ko na lang sa alak. So, Hindi. Hindi maganda yung alternate spending. pang-donate ko yung 5%. Yung 5%. Alak. Kaya ka na naman, 100 eh. Uy, ilang beses na may witness sa kalasingan mo, ha? Recently. Ha? Ano ginawa Pag umasabay ka sa amin pa uwi, tapos kung ano na yung mga sinasabi mong paglasing ka. Sinasabi ko yung mga crush ko. Hindi, tudan lala. Parang high school levels eh. Sinasabi niya yung mga crush niya, yung mga dati niyang crush. Sabi ko, putang ina. Paano ba ako makaalis sa putang inang conversation na to? Burat eh. Hindi ka makalis kasi sa kotse tayo. Hindi siya destructive drunk eh. Nakakaburat lang. Makakatulong yun, yung aircon. Kasi, Okay. dude, sobrang, Naman, gets ko naman. Kasi, as an aircon man myself. lalo na nung heat wave, Ray, doon ako like, Ay bro. yung nakatingin na ako sa electric fan ko, tapos, bakit wala kang kwenta? Ginagawa ko, like, paano kung may aircon ako ngayon, dude, hindi na ako lalabas. Dude, isipin mo kung gaano kainit yung sunod na summer, pare. Puta, pare. Malapit na. Dude, naka-boxer na nga ako. Dude, Naalala ko na. very body conscious ako. Oo. Kasi kadiri naman talaga yung katawan ko. Dude, sobrang init. Bumili ako ng yelo. Dude, naka-boxer lang ako lumabas ng bahay. Sobrang burat eh. Pero I think I want an aircon, pare. Kahit hindi split type, pare. Yun. Kayo, anong mga I want nyo? Meron ko na ako. Hindi, kaya nga yung ninyo. Ito si Red, Ako, hino-halt yung convo eh. Sige, Ray. at this very moment, gusto ko, I want, Ako meron ako. Kung hindi sige. ka pa Ako, at this very moment, gusto ko kumain ng unlimited na pagkain. Kasi nag-diet ako ngayon. Sobrang goddamn. Parang,
kung may time machine ako, tapos dropkicking ko yung batang self ko na nakadiscover na masarap ang bacon at masarap ang mga pagkain. At tipong, kung iupaan ko siya araw-araw para maging vegetarian, dude, gagawin ko eh. Daddy, may pumuupak sa akin. Strangely kamukha ko. I think mas madali mag-diet kung hindi mo alam na masarap yung pagkain na kinakain mo. Dude, kung bata ka, kung pinilit mo, kung ginaslight ka ng magulang mo, nasabihin masarap tong gulay, yun na lang sana. Ang problema kasi puta, kahit yung gulay natin masarap eh. Alam mo yun? Anong sahog ng munggo mo? Liempo. Hipon. Di ba? Sarap eh. Alam mo yun? Masarap siya eh. Kahit, ako natuto ko kumain ng gulay, pero yung healthy talaga. Kasi feeling ko hindi healthy ang ginataang kalabasa. May gata eh. Na may hipon. Diba? Diba? Puta. So, 5 kanin. 5 kanin. Diba? Yung kanin talaga, bro. Yung kanin yun? Ako, kung may time machine, papatayin ko si Osama Bin Laden 1. Okay. Pero close second. Hindi na sana ako nagtang. Dude, nung bata ako, everyday nagtatang ako. Dude, gets ko yan. Yung, hindi nga ako ma-soft drinks dati. Pero ako pag juice, gulaman. Oo. Gulaman. Ay, putang. Kasi minsan yung tubig refreshing, pero alam mo yung tubig, lasang bibig mo eh. O kaya melon. Tapos yung may hiblay lang. Tapos pagkakain mo yung konting bits doon, dude, na-miss. Ang una magiging food episode lang tong I Want episode na hindi. to, for sure. Meron din I Want in the Future. I Want in the Future is kumain akong bacon. Siyempre, In the immediate 2 hours from now, gusto ko ng isang tangina pare. Pag ginawa mo yung red, pag pag bumalik on time, ako na yung sisipas. Tama na! Nag-episode tayo. Gusto pa rin na bacon. So, ano yung I Want mo? Ako gusto ko ngayon. Kasi may mga pusa ako ngayon eh. Cute. Gusto Very ko cute. lang, bigyan sila ng nung cat tree. Yung yung naaakit nila. Naaakit nila? Oo. Alam mo, dude. Kasi, bakit? Okay. Meron kaming cat tree. Si Joseph kasi, dude, hindi nila pinapansin. Nandun lang sila dun sa kahon. Ano ba yun? Nasa kahon lang sila chillin'. Nag-chillax lang sila dun. Kasi akit-akit sila lagi kung saan sila umaakyat. Ngayon na lagi akong wala sa bahay. Parang, meron kaming bumili kami yung camera na makikita mo yung ginagawa nila. Oo, bili no? Minsan pag tinitingnan ko, wala silang ginagawa. Ano gusto mo gawin nila? Yung parang sa scary movie, yung nagda-juggling, nag-uusap. Oy, kailan babalik yung abnoy natin? Nagbenta sila ng itlog. Nag-start sila ng business. Nag-ano sila no? Brainstorming. Nakahilata lang sila ron. Tapos minsan wala pa sila dun sa yung angle ng camera. So, igagawin ko yung cat tree, lalagay ko dun sa angle ng camera para makita ko silang paano hindi nila trip pa yung sabi ni Dude, minsan kasi, baka normal lang yung pusa namin. Kasi sobrang, yung nangangagat yung pusa namin si Tabi. Kasi kinakagat niya akong gutom. Kinakagat niya ako, busog na siya. Kinakagat niya ako, tulog. Bakit na lang niya ako kinakagat? Bit ba yan? Or? Ba't yung cadence niya? Para may parating na punchline. Para naka-rule of threes. Takilang yan. Pero kailan mo na-adopt yung mga kuting mo? Parang 2 months ago, nakita ko sila sa kalsada. It's rescue sila. Hindi ko sila. Sobrang saya nila. Umuulan kasi. Sobrang mas dramatic effect pala yun. Pag may ulan, kung heartbroken ka. Saka parang napakakupal mo na tao. Oo, yun nga na kung iiwan ko sila. Kung maano lang yun, kung maaraw lang yun, baka sinipa. Hindi, yun, yun nakakaawa talaga. Yung ulan talaga nun, so kinuha ako. So ayun. Dalawa? Oo. Grabe. Buti nga daw dalawa para para may kabanding. Oo. Ano yung name sila? Chinese yung name nila si... Chinese yung name? Kasi yung kapatid ko nasa Taiwan nag-aaral ng Mandarin. Nakuha ko nung birthday niya. So si Yo Tiao, tsaka si Dan Bing. Ano sabihin ng mga yung Yo Tiao, siya, mahaba siyang tinapay. Piniprito. Yung Dan Bing, egg pancake. Dan Bing. So sana magkaroon ng cat tree ang mga cats ni Ray. Sana magka-aircon si Andren
At ako, sana is makakain ako ng white rice na sobrang Gano'ng dami. katagal ba di ba pwedeng isang cup lang ng white rice? Hindi man, nakakain naman ako. Pero gusto ko yung tipong naalala mo yung mga araw na unlimited siya eh. Ano, may pag nasa bahay ka, Tama, Red. bahaw. Oo. Oh my God. Like pagka uwi mo, gabing-gabi, lasing, tapos nakita mo may Hindi kailangan lasing, pero sige. Gabing-gabi. Tapos may laman pa yung kanin. Oo, yung kanin. Tapos doon mo na ilalagay yung ulam sa mismong Sobrang bahaw. Sa ano? Doon sa kaldero. Dude, pare, kasi nandun na, naka-infuse na eh. Kasi isang hugasin na lang, di ba? Ang pinaka-dugyot, hindi naman dugyot, sabi sa akin ni Nonong, once umuwi siya daw ng lasing, tapos gutom na gutom siya. So nagprito siya liempo, tapos may goto pa na nantira. So ang pinagsabaw niya sa kanin yung goto. Sobrang Carbs on carbs. sobrang yobab eh. Yobab Hall of Fame yan, ha? Solid goto yun eh. Goto yung sinabaw. Nakakita na ako ng tao nag-ulam ng puto sa kanin. Parang ganun. Dahil walang makain sa outing. Tapos ginawa niyo, inulam niya yung puto sa kanin. Parang ganun. Tapos, meron akong favorite. Naalala ko dati. Nung bata. Hindi man nung bata. Pero nung minsan uwi nga ako sa bahay namin. Hindi pa ako bumubukod nun. Usually galing open mic. Tapos pag uwi ka, medyo gutom ka pa. Tapos makita mo, putsa, may tirang ulam. Tapos may tirang kanin. Gagawin mo, i-refry mo yung ulam. Diba? Tapos i-refry mo siya with, kunyari, adobo. Tatantarin mo. I-refry mo siya with onions. So, isang buong onion. Tapos lalagyan mo ng itlog. Tapos lalagyan mo sa tuktok ng kanin mo. Tapos nor. Tapos, pare. Ano yung cubes? Bobo. Seasoning! Sobrang alat. Parang melted butter. Yung ginigrater mo, chini-cheese grater mo. Ayun, pare. Kung kaya ko yun kainin unlimited nang walang repercussions, okay na yan. I would choose that over like steak, yung mga bahaw shit. Hotdog na may onion, mga tirang spam, mga ganong klase, or sardinas. Mahilig ka talaga sa sardinas. Pati sa sabama. Kanina, yun yung ulam ko, sa mackerel. Tapos, si Kate work from home. So, narealize ko lang, nung nagluluto ako, teka lang, dalawa pala kami kakain nito. So, sinasabi ko sa kanya, Kate, order ka na ng food mo kasi sardinas lang yung ulam eh. Kasi ayoko i-share. Kasi hassle magbukas sa isa palata. I-adjust mo pa yung hassle magbukas ayaw mo pa eh. Hassle magbukas ng easy to open lid. Ganun. Tapos, sabi niya, ano ba ulam? Sabi ko, nag-open lang ako itong saba na mackerel. Mahilig ka ba dito? Sabi na, okay lang kakainin ka. So, parang, hindi, kaya naman. Hindi mo gusto yung ulam. Nga, subdivision girl ka eh. Tapos, sobrang nagustuhan niya. So, parang, kulang yung kinain ko. Kasi gusto ko suluhin yung lata. Ganun. Hindi masarap. Hindi masarap, no? Kulang sa Tapos nakita mo siya puto, inihip niya sa sabaw. Kinakain niya yung buto ng sardinas. Wala siyang pakialam eh. So, parang, fuck. Alam mo ba, pwede ka magka-mercury poisoning sa mga ganito? Lahat na lang sinasabi para di actually, medyo to a point na dati mahilig ako sa dilata na sardinas, pati tuna. Bitsin may nagsabi sa akin, alam mo, kumain ka niyan, enough pare. Medyo bionic ka na. Parang ganun kasi. Kasi siya preserved food siya. Like I've heard daw, like yung ubas, pwede ka malasing kung sobrang daming... Hindi Ubas? Ay, hindi, sorry. Bino-bullshit ko lang kayo, sorry. Ubas ang puta. Kasi tama yung hindi fermentation. Fermentation. Naging healthy ka lang. Kumain ka marami. Magkaka-diabetes ka. Sobrang tamis na eh. Favorite ko yung joke ni Mitch Hedberg. May alcoholic daw siya nakitang friend siya kumakain ng grapes. Sabi niya sa kanya, dude, you have to wait. Para maging wine. Okay. Ako naman, sa future. Okay, sige. What I want. Kasi hindi pa siya available ngayon. Like future. Yeah. Future. Okay, so anytime of the future. Yeah. Okay. Alam mo yung Chobits? Tangina nito. Gusto ko ng girlfriend na robot, pare. Yeah. Meron na ngayon yung mga sobrang mahal na parang meron silang lifelike skin. Pero sentient, makakausap. Hindi ko alam kasi wala pa atang Pero alam mo, malapit na tayo doon kasi medyo sentient na yung mga AI. Kasi ito, sinubukan ko kailangan na lang nila ng katawan. Dude, lagay ko lang yung phone ko sa body ng... So, ka-chat ko yung ChatGPT mag-isa. So, ang... Dinert it. Anong ginawa ko? Hindi. Mas creepy nga. Hindi nga dirty. I mean, kami rin naman, mag-isa namin kausap yung ChatGPT. Pero ito
Hindi dirty talk eh. Sinabi ko, kausapin mo nga ako in a tsundere way. Tapos ginawa niya. Tapos May kinaano ka tuwa niya? ka sa balahibo mo. Yeah. Sige. Tapos sinachat ko lang, nakikita, like, gago. Gusto ko lang talaga ng her. Like, feeling ko yun. Oh, yung her. Medyo wild yung her. Meron din bagong movie na about sa AI din na Him. girlfriend. Yun. Din. Ay, hindi ba? Ikaw, Mr. Agree sa lahat eh. Masyadong passive ni Ray. Basta parang ano yan, may movie recently, baka magustuhan mo. Yung AI na girl. Alam ko to, yung robot siya, tas yung... Si Megan Fox? Hindi si Megan Fox. I forgot her name. Pero ang concept ng movie is, what if... Si Megan Fox to. Hindi si Megan Fox. Subservient yung pangalan ng movie. Hindi ba? Hindi, may bago eh. Parang horror comedy. Horror comedy siya. So, basically, ang point niya, what if you had a robot girlfriend? At maganda yung twist kasi nakaprogram lahat sa memories niya eh. Mm-hmm. So, Pinoil mo na sa lahat. spoiler tag. So, it's how much... Gaano ka sentient mo ba gusto maging yung robot? Or gusto mo medyo pa rin. Subservient. Sentient lang. Pero subservient talaga. So it's a weird gender thing din itong movie na to. So I'll find the movie later. Pero yan. gusto ko yun. I want someone to talk to sometimes. Kasi minsan, alam mo, medyo malungkot rin kung mag-isa ka barate. Naman, gusto ko. Kausaya mo si Ducel. Hindi rin nakakatulong kung pares kayo mag-isa. I think I just need... Natuwa ka naman makipag-usap sa AI mo. Medyo, like konti na lang. Si Kate, my fiancé, tawag doon, katulong niya mag-plan ng wedding yung AI niya. Tapos may pangalan na siya. Si Chai yung pangalan. Tapos parang, seryoso ka? kinakausap niya lang ako na, sabi nga ni Chai, ganyan-ganyan. So parang, binibigyan mo. Okay. Sige, I guess. Wait, may name? May name siya. Ang weird. Tapos nakasubscribe siya nun sa Chai? ChatGPT Plus. Seryoso? Nakakatawa ko. Like, mahal ba niya talaga ako? Chay, hindi ka mahal niya. Mga ganun eh. Pero Pero ako naman, ngayon, like nakita niyo ako marami akong political content recently. Tapos nagpaplano ako to do more political content. Kausap ko yung ChatGPT ngayon. Hindi ko siya binigyan ng pangalan. Kasi hindi ako baliw. Joke lang. Okay siya. Like, para ka meron ka assistant talaga. Talagang, kung gusto mo ng, sabihin ko, gusto ko kasi gumawa ng series na tungkol sa mga dating corruption cases, kung ano nangyari. Para malaman natin kung ano mangyayari sa corruption case dito. Sabi ko, can you list down like 10 corruption cases that are prominent sa Philippines because gagawa ko ng content. Kasi ganun lang kakasyo because I plan to make a content series out of it, blah, 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 blah. Tapos gumawa siya ng table. Ito yung 10 prominent things. Ito yung pwede mong talk points. Ito yung pwede mong ganyan. Tapos bilang, okay na ba to? Or gusto mo mag-expound ako sa each one? may binibigyan ka ng choices. Gusto mo ba gawa kita ng script? Gusto mo ba gawa kita ng Excel sheet? Ano bang klaseng tulong to pa? Para saan ba to? Pang reels ba to? Pang ano ba to? Pang ganyan? Ganon kalupit. Tapos sabi ko, puta, ang dami-dami kong kinahire na tulong sa buhay ko. Ito yung pinaka-helpful na researcher ever. Angas talaga ng AI. Angas ng AI. Sabi ko nga, sana nga pwede siya maging co-host sa podcast eh. Para, Red, hindi ko naisipin. kumusta ka dyan, Red? Kailangan ko pakainin. Ako nga yun, naisip ko lang na political content yung Red Ribbon Committee. Tapos mga cake na nag-aaway. Hoy, roll cake! Yan, hindi sasabihin ni ChatGPT. Sabihin ni ChatGPT, huwag mo gawin yan. Ay, kailangan kang ikulong sa cake jail. May mga... Reyes gawa sa candy. Mr. Chair. May mga ano. Mr. Roll. Mr. Roll. Yes. Yes, Mr. Cake. So may mga cupcake audience. Yun yung mga alam mo nung time sa Solid Okay. Si Madam. Ang daming, every time mag-pitch sila ng idea sa akin, ng head writer ako sa Solid Okay. Parati kong tatanungin. Anong tatanungin ko sa kanila? Anong nauna? Yung concept o yung pun? Kasi, kung naisip mo yung pun, tapos gumawa ka ng concept out of it, medyo iba yun. Yung
Proseso. Alam mo ba yung nag-pitch dati ng sketch yung maligayang passcode? Ibig sa maligayang passcode. Tapos like, wala na ako nito. Tapos paki-explain nga yung pitch. Nakakatawa lang. Parating may ganun. Nakakatawa lang yung word na to. Sobrang puto. Yung Torotots. Torotots, putang ina. Sabi ko, nagsimula na ito kasi nakakatawa yung word na Torotots. Tapos, sobrang pati guest speaker. Tapos speaker talaga siya. Tapos nagkasalita. So, parang kami nag-originate nun. Never once inulit ng mga ginayad ng mga iba yun kasi hindi nila kayang gawin. Sobrang bobo kasi. May ganyan din akong pinasa sa pencil box sugar roll. Mga sugar. Mga? Sugar yung gamit. Mga yung diabetic, sila? Mga diabetic sila, nag-wait sila ng mga sugar. Mga hindi tinanggap eh. Red Ribbon Committee. Sa tingin mo, tatanggapin ko yung concept na yun. Yung Red Ribbon. Sugar. Okay. Diba? Gawin ngayon. Dahil gagawa ako ng bagong online sketch. Red Seal Box. Okay. Pwede naman akong lumipad-lipad. Hindi. Alam mo, Ray. May jail contract. Actually, in-invite ka namin dito kasi napapansin namin na masyado kang kaibigan ng lahat. At alam mo naman sa industriyang ito, dapat pumili ka ng side. Okay. Pumili ka ng side. Sige. So, kailangan mo. Ito na. Pumili ka. Okay. Cool Pals. Cool Pals. Pencil Box. Mm-hmm. Buntot Pag. Bago Matulog Studios and the Team Red Oliero Enterprises. Oo. Ano pangalan mo sa studio mo? Hindi, wala lang kasi ako Applause Entertainment. Wala lang kasi akong dapat kasi Ambition Entertainment. Para kang entertainment mogul. Here at Ambition. Dapat gano'n na. Ambition. Meron na sa DTI. So, naisip ng sabi ng accountant ko, wag na ho yung pangit yung pangalan. Gawin mo na lang, ito na lang sir, Applause. Sabi ko, wala akong maisip gusto ko ng DVD. Actually, sinuggest siya ng nanay ko. So, kupal ka. Galit ka sa nanay ko. Ganda nun eh. Sobrang sweet ng nanay ni Red. Gumawa nga siya ng gazebo para sa mga... Yun din, ano rin siya. Stray herder din siya. To the point na parang siguro 3 generation na ng strays sa likod ng bahay namin ngayon. Parang ganun. So... Yun, gusto ko ng robot girlfriend. Gusto mo ng in the future. Ikaw, Ray. Ako, eto naman. Eto talaga, wish ko sa future lang talaga. Malibre yung buong family sa either Japan. Yan. Bakasyon, no? Bakasyon. Tapos naka-business class, no? Oo, yung talagang, alam mo yung talagang, hotel. ginaganon ko na yung pera sa kanila. Kahit tayo steak. Lahat talaga ng, kahit once lang sa buong buhay ko magawa ko yun. Masaya na ako. Yung talagang wala silang, kahit saan, kahit saan ang gusto nila. Kahit gaano katagal. Nagkaroon ako ng moment na ganyan, na libre ko ng accommodation lang sa Singapore. Pero parang, alam mo yun, gusto mo talaga silang ano mo yun? Parang sa'yo na, walang is-spare na, like, kain tayo dyan, walang problema. Diba? Ako nga, shaky sa'yo. Sinagot ko lahat sa shaky. Masarap mang libre, no? Totoo Masaya nga. Masarap mang libre. Pero dun sa Japan, I will say, tumira ako dun rin. Tumira ako dun ng mga 1 week. So, the best doon. Ang tawag ata dun ay bakasyon. Pero masaya dun, nandun kami sa Tokyo. So, ang linis lang talaga ng lugar na yun eh. Like kahit sabihin mong yung homeless nila doon, iba sa homeless natin pare. Grabe. Yung homeless natin may may type eh. May element sila eh. May grasa type na doon pare. Doon kasi homeless ka, technically wala ka lang talagang home. Oo, kamukha ko lang eh. Like parang mas malinis tong hype na to, sabi. Inabutan ka ba ng pera? Ako yung inabutan. Tapos nagalit yung homeless eh. Parang so I think it really helps kahit basura yung country. Basta maganda yung mga infrastruktura. Wow. Para hindi lang halata. And parang it keeps build people yan observant. Subservient pare. Subservient. Yeah, subservient. Yan. So, yeah, masaya sa Japan. Yeah, like sobrang I don't know how hard it is work. Like I've heard kay Roy ata to na mas grabe daw yung working hours daw pero ng Japanese. Like yung pagka-uwi daw lagapak pare. Sa pagod. May mga makikita ka parati ng videos na may mga salary men na natulog lang sa daan. Sobrang pagod sila.
Kaya nga Hawak silang drinking, maleta na drinking is a big culture there kasi gusto lang talaga mag-let loose at mag-pass out. Unwinding and pass out. is a huge thing dun sa Japan. They work 6 days a week. Pero nakaka-relate ako dun sa I Want mo, Ray. Ang sarap nga naman gawin yun. Ako, future talaga, gusto ko bilan ng property yung magulang ko. 'Di ba? Na sobrang ganda. Oh, 'di ba? Napaka-pantasya na nabibila mo ng palang araw itong mga jokes ko. Baka kabili ng bahay mo. Parang gano'n. Kasi ko-content ko yun na solid. That's maraming views. May Iyak ka pa, may room iyak! tour. Umiyak ka pa! Surprise kita. Tapos di umiyak nanay. Art dep! Dapat lang, tangina mo. Tapos sabi niya, art dep. Kasi sprayan siya ng mint sa mga. Papatakan ng Vicin. Parang yung ginawa ni The Rock sa nanay niya, pagka labas ng nanay. May kotse na maganda. Tapos may bow. All this mana gave you this car, mama. Sayang. Nainggit ako sa mga ganun. Pati yung gusto ko rin ng buhay ni Shaq. Si Shaquille O'Neal daw araw-araw, may randomly siyang stranger na binibilan lang ng shit. Parang meron siyang footage na nasa Walmart siya, tapos bumibili siya, tapos may nakita siyang bata, tapos parang nilalaro niya. Tapos mamaya niya, ask your mom if I could buy you a bike. Gumanon. Tapos binilan niya ng bike. Tapos meron din isang time na sa jewelry store siya. May isang person na bumibili ng engagement ring. Tapos daw, ang kwento is, para nag-negotiate siya ng payment terms. Tapos parang inakbayan lang daw niya. Tapos pinasa niya yung card. Tapos sabi niya, I'm paying for it. Yun ang gusto ko! Isipin mo, tanggihan niya No, Shaq. No, Shaq. Sorry, Shaq. I'm a Sacramento Kings fan. Galingan mo muna mag-free throw. Pero, meron isa yung sa panglilibra yung sabi ni Red, which I will expound on. Kilala yung si Little Uzi Vert. Yung Little Uzi Vert, can you pay for my college tuition? Ano ba gawin? Hindi, yun din. Tapos meron din isa yung in-interview niya. Random intern lang kasi nag-gush siya kay Hayley Williams sa Paramore. So, here, why you like Paramore? Tapos sabi nung intern. Sino nagsalitang yun? Si Little Uzi. Walang intro eh. Ginawa mo lang kumari ako si Little Uzi. Okay. Hey, why do you like Paramore? Tapos ang ganda lang sinabi nung intern na kasi yung Paramore ang one of the influencers of the female fronted. Tapos sabi ni Little Uzi Vert, what's your size, man? What's your size? 10. Let me get you a couple of Jordans. Kasi nagustuhan lang niya yung sagot niya. Binigyan niya ng bagong Jordans, yung dude. Kala ko pa namang related sa Paramore. Oo, rin eh. Kala ko parang let me call Hayley Williams right now. Pero nilibre niya yung intern dahil lang nagustuhan niya yung sagot niya. Yun, gusto ko ng ganung pera. Gusto ko maging, not because dahil gusto ko makatulong or whatever, pero ang sarap lang ng feeling na kasi related siya sa ginagawa natin sa buhay, di ba? Pag tumatawa yung tao sa jokes natin. I have power over these people. Hindi naman power, tangin na nito ni Andrew. Like kung sinabi ko tumalon, sasabihin nila how high. Parang nabibigyan mo sila ng parang relief sa stress eh. Lalo na napaka-stressful dito sa Pilipinas. So parang ang sarap lang mang ganun. Ako parati ako nanonood ng guy na vlogger lang siya, tapos sobrang malumana yung boses niya. Hindi ko alam kung anong pangalan ito, pero ang content niya parating may reward siya parating tao na parang i-test niya muna. Na parang, hey man, I'm short on cash and I really just need gas to go home. Can you lend me $5? Tapos parang may isang guy na parang ayaw, tapos may isang guy na parang hindi naman mukhang mayaman, bibigyan niya lang, oh yeah, no worries, ganyan. Just pay me back. Like, I could Venmo you, like, later. No, it's okay. Just get home safe, blah, blah, blah. And then later, I have a gift for you. Tapos bilang po siya may sobrang laking pera. This is for you because you helped me out. Parang ganun. It was just a test. Oh man, what you don't know? Ganun bigla. Is I'm actually like missing payments on my mortgage. So this is a good help. Tapos ako parang tayo na sobrang ahas na ginagawa nila. Kasi po siya, naghihirap siya pero nakakita siya ng someone tapos bilang yun, ino-over-explain nila parati. Oh see, so you're in trouble but you're willing to help me out. Why is that? Tapos bilang papa-explain nila, it's because, I've been through a lot and I know what struggle means like not being able to afford gas in your car. Ganun klase. So, ang ganda ng spiel and everything. Sobrang lang siya eh. Parang fucking pure motherfucking
Sarap nga sa feel. kindness na content eh. Alam mo yun? Ang gusto ko rin na kindness content yun. Kasi, syempre, very bleak ngayon sa Pilipinas. Rightfully so, dapat magalit kayo. Pero like, ang nakikita na ko sa pinost nila may content. So, may dalawang may Down syndrome. Tapos nag-propose siya ng rose. Tapos nag-focus at sa bawat minuto. Tapos nag-focus ako sa mga nakatingin dun sa kinikilig sila eh. Kinikilig sila. May isang guy na malayo parang, Yeah. Get him, boy. And the comments ruined it. Kasi, syempre. pero hindi ko alam kung sweet o hindi. Sabi, they're both down for each other. Tapos sabi, heart this shit. May favorite din akong kindness content. Recently lang ako nag-binge ganda watch. ng kindness content. No? Guy siya na pumupunta siya sa yung mga bazaar. Tapos bumibili siya dun sa mga walang bumibili. Tas solid. Tapos parang makikita mo yung itsura nung tindero na talagang, alam mo yun, parang, nawawala yung pagod din. Tsaka maganda yun kasi parang hindi siya technically super charity eh. More of like parang bibigyan ko lang ng support kasi pinaghirapan mo na, nandito ka na eh, di ba? Parang ganun. Diba? So, masaya nakakatawa yun. Pa yung guy na parating order sa small business tapos papakainin niya sa homeless. Tapos libre lang. Can I make 1,000 of these? Ganun. We could make like 75. So, gumawa yung... nakita ko rin. So, gumawa ng reverse kindness content. So, hingi hindi ako. kindness content. Reverse kindness. Like, hingi ako ng mga, 100 pesos. Kailangan ko lang umuwi, sir. Tapos pagkabigay sa akin, sasakay ako sa Grab ko. Merong ganun na kupal, pero nakakatawa in a way, in a cruel way. Like, kunwari alam mo yung mga nasa Walmart na parang, hey, you want this AirPods or you wanna double it and pass it on to the other guy? Parang ganun. Tapos may isang guy, I want those AirPods. Kunin yung AirPods. Tapos nung lumabas siya sa Walmart, nag-alarm. Sobrang kupal. Tumatawa lang sa binibidyo. Nialapitan siya na ako security. Sobrang kupal. Sama nun, girl. Ang the best rin na content yung nakikita ko, yung mga black dudes. Tapos sinasabi lang nila, hey, Triple H kami. Tapos hindi si Triple H. Kamukha lang yung content. Hey, Triple H, my man, Triple H. Tapos yung caption, Triple H so nice. Parang gano'n. Nakatag pa si Triple H. Sobrang, like, ang favorite content ko rin doon may nagsabi na yung who are your top 5 white people? Sabi niya doon sa random black dude. Without hesitation, ang number 1 yung si Jeff Hardy. Hindi ko alam. Medyo typical white trash pa naman si Jeff Hardy. Carolina-born person. That guy's crazy, motherfucker. Jumping off at ang sinabi niya, like, he's invited to the cookout. Invited to. Ang recent naman na target to na kindness content is ginagawa niya. Alam mo yung mga, 'di ba, may mga workers na tipong arawan sa States, 'di ba? Parang pwede ka lang pumunta sa isang place, nandun sila. Parang, I need 3 guys to work on roofing, mga ganung klase. Kukunin niya nun. Kukunin siyang tatlo. I need 3 guys. Yeah, 3 guys. There's 4. Alright, get 4. Papasok sila sa kotse. Tapos pagdating, sabihin niya, in trabaho is magdi-Disneyland lang sila. Ganun. Ang angas. Tapos babayaran niya for the day. Tapos i-treat niya sa amusement park, Disneyland, mga ganong klase. Tapos mga lalaki na, talaga. Mga workers talaga na talamong puro kalyo yung kamay. Tapos nagwawala lang sila sa mga ganun. Sobrang galing. So mga kung nasa carousel sila, no? Ganda. Ang ganda ng mga. Tapos alam mo, naiinis ako. Yun yung dilemma doon, I think. May mga tao na parang, kung gusto mo talaga magbigay, hindi mo kailangan gawing content. May mga ganun tao. Pero kasi, it's a win-win eh. Yun yung nagpopondo nun sa charity. Yung content eh. Kasi kung magbibigay ka lang, hindi siya mangyayari. So kung ako naman yung problema, tapos binigyan ako, minsan hindi ko nang iisipin na gawin akong content eh. Alam mo yun? Kasi kung kailangan mo talaga, di ba? Hindi talaga. Mga ibang tao talaga kailangan. Sobrang perfect eh, no? Standards nila, sobrang taas eh. Hindi kayo ako nag-charity ako, pero di ko ginagawa. Hindi ka. Ba't ka nagayabang? Yabang. Ikaw ba si Jesus? Pagpapako ka na sa krus. Ngayon na. Pero sa mga content. Sobrang specific nung retort mo. Ayoko yung mga tao kasi na nagpapakamartir tapos nagre-reklamo sila. Nagpapakamartir ka eh. Go! Choice nyo yun eh. Nainis ka, wala kang recognition, yung iba nagkaka-recognition. Ikaw pa yung problema. Diba? Nagreklamo ba si Jesus nung pinako siya sa krus? Actually, hindi ba siya medyo nagreklamo? Medyo ata. Nasaktan siya.
Pero sabi nga niya, forgive them, Father, for they do not know what they are doing, diba? So, yeah. Which is parang kind of, parang... So, nagsasabi, nagre-reklamo si May karapatan siya eh. Kind Okay of, lang naman. parang kinokondescend niya yung mga tao na hindi nila alam ginagawa. Actually, alam nila yung ginagawa nila. Pinako ko sa cross. Medyo wild concept din kasi yung ginawa mo, Jesus, na dumating ka dyan, nagbubuhay ka ng patay, tapos sabihin mo, anak ka ng Diyos. Medyo wild. Talagang mag-wild naman talaga yung mga tao. Pag gawin mo yun ngayon, pumunta ka ngayon, tapos sabihin mo, oy, puta, binuhay ko to, naglalakad ako sa tubig. Papakulong ka. Tingnan natin kung, tapos bila nagkakaroon ka na ng mga followers, tingnan mo, burat din yung mga tao sa'yo. Parang ganun, di ba? Parang may nakita ko yung sa, parang Christian na babae, pumunta Israel. Tapos nagugulat siya na dinuduraan siya ng mga bata. Sorry. Tapos bakit? Pumunta ka dun eh. Kasalanan mo yun eh. Pala duraan ka. Sabi, this is all spit. Puro spit yung mukha niya. Purang dinuraan siya sa mukha. Medyo iba na yung, kunwari po, parang iba na yun, kunwari pupunta ka sa isang lugar tapos naghahanap ka ng problema eh. Alam mo yun, iba na yun eh. So kapag, kumbaga parang, pumunta ako sa apoy tapos napaso ako eh. Alam mo yun, parang iba na yun. Kumbaga parang at that time, medyo kasalanan mo na yun. Kasi yung apoy namin, nandyan na yun for the longest time eh. Diba? Parang ganun. So, ikaw rin, ano yung gusto mo sa future? I want mo sa future. Di ba sinabi ko na? Hindi pa. Di ba? Yung ano. Pero sige, marami naman eh. Hindi naman nauubos yan eh. Hindi, wala akong sinabi. Meron ako. Sinabi ko yung sa bahay. Yung property. Takinan to. Sorry. Memory mo. Alam mo, ayaw ko sa future, isa na makaalala ka ng bagay ng mga sinasabi mo. Kahit 75% lang. Kahit 25% lang, Andre. I want you to disappear, pare. Speaking na nawala si Rick. Alam mo yung isang Dexter's Laboratory episode? Ano yun? Yung may imaginary friend si Didi. Si Kusi na sinasabi niyong kamukha ko. Sobrang dami na kahit monster siya na may heart lang sa gitna. Yung body type mo kasi medyo kahugis. Oh, Kusi, you're so warm. Si Kusi Lagupa-goop. Parang, hindi si Kusi. Yeah, give her full name, Kusi Lagupa. So parang nainis si Dexter kasi nag-i-exist siya. Tapos na-realize niya, teka, imaginary friend ka, di ba? So sinabi niya bigla, Kusi, I imagine you away. Tapos nag-fade siya. What? Tapos nagsisi si Dexter. That's so sad. Nagsisi si Dexter. Ninakap niyo bigla. Tapos nag-fade siya. Parang ganun. Yun yung gusto ko sabihin kay Andre Nilsson. I imagine you away. Tapos mag-disappear lang si Andre. Pero si Red walang pakialam. Sabay, natalo ko na to si... Medyo maangas of away. Isa yun sa mga dream ko na way na iwanan ng mundong to eh. Mag-disappear? Nang walang may alam? Hindi mo walang may alam. Pero like may isa lang ako na tao na kunwari, okay, ito yung peg. Alam mo yung Kung Fu Panda? Yung pagong. Nung bigla si Master Oogway. Nung bigla na lang siya nagdi-disappear. Parang nung binibigyan na yun sa student niya yung mantle of taking care of all these people. Parang ganun. Gusto ko ganun. Yung tipong sobrang revered seer ako. Tapos bigla na lang sabihin ko, huwag kang mag-alala. Naturuan naman kita. Tapos bigla magiging mga dahon lang ako. Yun ang way to go. Magiging bacon ngayon. Yun ang way to go. Tapos yung mga tao. Kakainin ka lang. Ang sarap nitong red bacon na to. Yun lang gusto kong, yun ang gusto kong totoong, this fucking, di ba parati ako may joke na, may siguro mga 6-year in development joke na ako na tungkol sa deathbed. Ewan ko na-encounter nyo yun minsan sa open mic. Parati ako nagawa ng joke na tipong, bakit yung gustong pinoproject na beautiful death ng mga tao sa mga pelikula is nasa deathbed ka, surrounded ka with loved ones. Tapos parang sabi ko, di ba mas maganda pag sinuchupa ka on the way out? Parang ganun. Parati ako meron akong tawag doon, may obsession ako about how you exit. Parang death na ano. So I guess isang I want ko is talagang I want a beautiful death. Pero none of that fucking deathbed shit. Ano mo yun? Do you want parang yung, kunwari mawawala ka pero buhay ka pa rin? Like parang pagkatapos mo ng sobrang ganda na 1 hour na sumabog lahat ng utak ng mga tao, never ka nag-comedy again. Yan ba yung mga gusto? Tapos hahanapin ka. Kung pwede, 10 years ka babalik. nagkill ako ng solid 2 hours.
standing ovation. Tapos magiging fade daw in mga magiging leaves lang. Tapos out ng window. Out the window. Yung parang may wind of... Kasi mga tao tataka ka na nangyayari. Tapos paglabas nila sa venue, makita nila sa sky, nandun ako nakatingin sa kanya. Yan ang beautiful death. Yung clouds sabihin ko, remember this night. Kasi si Simba lang yun eh. Nung bumalik si Mufasa. Hindi naman magka-connect. So, immediately after, makita nila ako sa sky. Parang sa Spirals yun ni Junji Ito. So, Tang-inang reference. Ikakabit mo sa akin, Junji Ito. May dude na obsessed sa snails. Tapos nung cremate siya, may spirals sa sky. Tapos mukha niya nandun na snail na nag-spiral. Paano naging parehas yun sa gustoan? Pumunta ka sa sky eh. Tapos sige, fine. Okay. Pero tangin na Junji Ito, pag sinabi mo yung Junji Ito, may immediate... may parang... yung face, yung mata. Yung mata, yung fucking... Body dysmorphia. Sumusuka, mga ganong klase. Parang yung, napanood mo yung The Sixth Man? Ano yan? Tapos yung basketball team na ang favorite, namatay yung star player nila. Pero naging ghost siya. So, kumari, mag-shoot sila ng bola. Ginagawa yung The Sixth Man. Tapos ang pinaka-madrama doon, gusto na nilang manalo on their own eh. Kasi masyado nang na-realize nila na nagdi-linger siya sa mortal world. Kailangan nila mag-move on. It's a story of moving on. Kuno, but done really terribly. Kaya sinabi nila sa final game, we don't need you anymore. You gotta move on. Hindi ko alam kung Hindi, ito yung nangyari sa final game. So, buzzer beater dapat. Tapos parang hindi papasok Mintis. Tapos yung si Six Man nga, i-loop niya, let it go! Let it go! Tagal eh. Kala mo, bilis ng... Kala mo, tagal ng bola sa ere. No? Well, it's movie magic. Tapos yung guy... Tapos nag-lose siya. Tapos natalo sila. Natalo sila. Need to let it go. Tapos tapos yung last scene na nakikita niya umaakit sa bleachers. Umalis na siya. Iniwan na niya yung game. Six Man, panoorin niyo. Hindi ko alam kung well-reviewed siya. Feeling ko hindi na siya maganda pag pinanood mo ngayon. Ang racist. Kasi old school CGI pa yun. Siguro maraming homophobic jokes. Tapos naalala ko parang may isang guy na nag-investigate, di ba? Ba't magaling masyado yung team. Tapos parang nire-rewind niya yung footage sa biglang may kislap ng ilaw. Parang gano'n sa mga bola. Parang gano'n. Mahilig ako makinig ng podcast. Ikaw? Mahilig ako gumawa ng podcast. Buti na lang, may podcast na ang Spits! Yay! Ano yung mga topic natin, guys? Julius Babaw. Oh, wow! Isang team tayo. Ooh. Kung friends ba talaga tayo o hindi. Kung papasok tayo sa bahay ni Kuya. Favorite ko rin yung pinag-usapan natin, yung origin stories natin. At saka origin ng mga games. Yes! Kaya tara, let's makinig na kayo sa Tawa Let's with Spit in partnership with the Pod Network. Makinig kayo sa amin. Spit Manila. Spit. Hindi mo magagawa yun sa stand-up na kunwari, like namatay ako. Tapos tutulungan ko si Red makakuha ng tao. Kikilitin ko yung audience. Hindi siya nag-work stand-up. Ay, nako. No. Napakawalang kwenta ng episode na to. Gago, we're rolling, di ba? Ikaw? Meron pa tayong past. Oo, Hindi pa pass. tayo nag-sisimula sa past. Ano yung, sige. ano yung I wanted I wanted. no, sa past? Sa past. Oo. Parang hindi ka handa sa sarili mong Feeling questions. ko, Ito. Let him cook, Red. Okay, sige. How How long is this cooking? Hindi ako sana hindi na ako nag-arts. Mali. Teka, ano ba yung format? Ano ba yung regret ba to? Regret ba? I want mo dati. Oo. Tangin na, wait. gusto ko ng ibang course. Sobrang real yun na yan. Ako nag-arts. What? That wasn't the fucking question. Ray, I think you just want to say something, pare. Gusto ko dati. Hindi, ito legit. Gusto ko talaga dati to. Matuto mag-alaga ng manok.
Like pangsabong? Yung pangsabong. Pangsabong. Oo, kasi tatay ko dati sabongero kasi siya talaga. Airpot ko rin, sabongero. O yun. So, ako lang yung pinapakain niya ng manok. Pero hindi niya ako tinuruan paano makipaglaban sa manok. Hindi mo, hindi yata ganun ang sabong. Hindi, manok at laban ng sabong. Kasi, Ano to, Elmer? Ano yung comic book na Elmer. Yung Jerry Alanguilan ba? naglaban sila ng guys sa uli. ayun. Gusto ko yung matutunan magsabong. Kasi parang kaya ko eh. Kaya ko maging Kaya magaling maging na. breeder. Oo. Pero siya, malaking game siya eh. Ang mga big players yan, mga Atong Ang, di ba? Mga ganun. Oo. So, Okay lang, susuporta na ng tatay ko. Okay. Sa kanya yung Airpods Sabong ni Ray. Dreams. Continue ko yung Sabong Dreams. Ray Mamuad, Sabong Dreams, pare. Yun yung first album mo. Oo. Volume 1. Sabong Dreams Volume 1. Was all dream. Tapos yung stage mo puro may mga tipi. May mga... yung stage yung bilog. Yung bilog. Yung sa arena. Rueda. Tapos... Sa lupa. No? May tawag doon. May mga display ng mga tare. Yung mga nakakabit dun sa manok. Yan ang aking Si Alexio, si Raulo, siya, favorite niya yung sa akin yung, may hawk, sobrang animal abuse, pero natawa ako, whatever. So, may hawk siya manok. Tapos gaw, dinunk niya sa ring? Sa basketball. Bakit? Wala ko eh. Hindi ko. Anong kwenta eh. Ay, grabe. Sobra. So, yun ang gusto mong pass dati. Yun ang gustong pass. So, meron kang siguro... Yun ang I want. Kung mag-travel back in time sa isang timeline, tapos siguro nadapa ka lang in a different way, feeling ko sa bongero eh. Parang ganun. Oo. Yun. Parang mangyayari talaga yun. Kasi ako nagpapakain eh. So, yung feeds. Yung feeds. Minsan nilalagyan pa ng gatas yun, di ba? Minsan kasi may mga manok na na wild eh. So pag pinakain mo, tutukain ka. So pag dadaan ka, tutukain ka rin. So kailangan ko sila talunan. Over, parang gano'n, no? Kasi namamahalo sila ng pakpak, di ba? Yung mga ganun din eh. Saka pinapaso ng sigarilyo eh. Hindi ko alam. Sakit. Yung manok. Talaga? Para magalit sila magkaroon ng... What is this provincial technique? Para magka-killer instinct daw. Yung mga manok. Natural fighters sila eh. Mga manok. Kasi alam mo, dinosaur sila dati. Dinosaur sila sa T-Rex. Hindi sila pinaglihi sa T-Rex. Ay, sorry. Kasi ang ancestors nila yung T-Rex. Labo ng pinaglihi sa T-Rex ang puta. Kasi gets naman, wala silang... May baby, may mother hen na manok. Kasi kumakain siya ng T-Rex para nagbubuntis siya. Ang inang misuse of words. Yeah. Mr. Don't know the words over here eh. Hoy, lakasan mo. Quiet. Whatever. Pero, sobrang fail. Sayang. So, good yeah. Ano ba dapat yun? Ano ba dapat yun? Ikilatayisin natin yung dapat mong gagawin. Ano ba yung paano siya naging ancestor ng T-Rex kaya? No? Evolution. Pero isipin mo, ikaw yung isang apex predator, tapos biglang tangina piniprito ka lang. Ganun talaga. Isipin mo, naging general, siya, no? Lahat ng buong mundo kumakain ng manok eh. I think yung pinakamaraming produce daw eh. Talaga? Yeah, yung manok. Sa karne? Manok. Lahat nakakain sa kanya eh. Totoo eh. Diba? Ako milig ako. Alam mo yung Tom Sawyers? Ano yun? Tom Sawyers fried chicken. Tangina, dapat yun. Nag-diet ako ngayon. So dapat di ko pinag-usapan. But it's healthy. It's chicken. The healthiest. Deep fried yun, Andre. Dati nung nasa dating studios, doon kami kumakain parati nung nasa Silver City. Pas mag-Tom Sawyers kami pagkatapos. Meron sila minsan, kung available, meron sila nung rednecks. Tapos mga leeg lang ng manok. Leeg ng manok? Prito. Paborito ko yun kapag yung mga kanto na, yung mga nasa daan lang na chicken. Tapos puta 5 piso, leeg. Ba talaga yung recipe ng kanto fried chicken, no? May kalamansi kasi. Oo, di ba? Yun yung I think yun yung difference maker. Yung kalamansi, yung iba toyo, yung pampaalat, hindi asin. So parang medyo to be fair, people use tsaka betchin. lemon sa fried chicken. Naman. Yung recipe ng bahay namin na chicken toyo tsaka kalamansi yung pangmarin. Pero kaya feeling ko lang kaya mas masarap yung kunwari fried chicken ng US or Korea. It's in the poultry lang daw talaga. Sabi ni Brown Man, diba? Produce. Grabe. Talaga? Malaking bagay. Walang produce. mga Ingredients seasoning is like
talagang hack ang ingredients. Pag maganda yung ingredients mo, sobrang sarap ng pagkain mo talaga. Like that's why very seasoned daw, ito, I've heard, very seasoned daw yung mga pagkain ng African Americans. Kasi diba, sobrang pangit yung parts na as slaves, yung mga therapies, feet, gizzard. Kasi sobrang well-seasoned eh. Kasi low quality. Pasarapin. Kasi low quality yung binibigay sa kanila. Actually, maraming ganyan na out of struggle, nagkakaroon ng mga magandang, daming ganyan na po tayo, like ratatouille. Yung dish na yun. Pang ano yun eh, pang peasant. Sarap ba yun? Ratatouille? Kaya pala ganun yung, kasi vegetable dish siya. Yung sa ending ng Ratatouille, spoiler, di ba yung... Na-take back siya sa panahon nung nanay. Mahirap sila. Na nagluto ng ratatouille, parang ganun. Tapos, ano pa ba? Sisig. Sisig is made from unwanted parts. Yeah. Muka. Tapos nilagyan lang ng ginrill nila, tapos nilagyan nila ng sibuyas. Nakatigim na kayo ng suso ng baka? Ay, ng baboy. Yung suso ng baboy. Ha? Meron pa pagkain nun? Suso ng baboy. Yung suso mismo? Yung baka meron. Yung suso ng baboy. Sorry mo sabihin. Masarap siya. Yung suso ng baboy. Masarap siya. Malambot siya. Dude, pwede ka i-clip lang sa ganun. Meron pa ganun? Pure fat. Hindi ko alam na may ganun. Imagine mo, taba lang talaga siya ng baboy. Pero may iba eh, kung suso ng baboy eh. Like, may gatas eh, no? Hindi. Ito naman, nakatim ba kayo ng suso ng baboy? Hindi pa. Sarap pare. Grilled. Parang liempo style lang yung pagluto. Pero doon nung kinain. Baka liempo lang yun, tapos may utong lang. Ano lang? Ginril, ganon? Ha? Ginril lang? Minarinate naman. Melts in your mouth, pare. Parang M&M's pero hindi tsokolate. Yung ba yung I want mo? Ikaw naman. I want. Past mo. Past na tayo. Gusto ko talaga sana. Like, dream ko talaga maging rockstar. Dude. Like, ito. Solid yan. Hanggang ngayon, ito nakakaingit like, eh. No? Like, nakikita ko si Rico Blanco, wala ka na talagang problema, men. Wala ka lang problems. Kasi like hanggang ngayon, ini-imagine ko pa rin, kumakanta ako sa isang stage, tapos na-in-love sa akin yung mga babes. Yung ba yung part ng rockstar na gusto mo? Hindi lang. Yung drugs, sex, tsaka ano? Yeah! As a kid. Pwede naman din gawin yun eh, kung drugs, sex, rock and roll lang as comedians. Pero magaling ba tayong ginagawa mo naman. I do the drugs. I do the drugs. I do the drugs, not the sex. Not the sex. Or not the drugs. Like, imagine ko like, namamangha sa akin yung crush ko habang kumakanta ako on stage. Ikaw rin ba? Power yun eh. Power eh. Gusto mo rin maging rockstar? Ang unang frustration ko is gusto ko talaga maging popstar. Gusto ko maging ba, Red? Michael Jackson. Para magaling ako kumanta pa. Yeah. Michael Jackson. So, what about us? Yun ang... What about us? Woo! Woo! Yung part na gusto ko rin ganun. African? What about us? What about the sea? What about the sea? What about us? Gusto ko yung ginawa ng nila kasi natutulog yung planeta. Ang ginawa, ni-rewind nila. Para bumalik yung ending. Yung nakaisip nun, para i-rewind lang natin, bruv. Pinagusto ko dun sa, para natin i-incorporate yung Michael Jackson steps dito na naghuhukay siya ng lupa tapos ginaganon niya. What about it? So ano yung frustration mo as a rock? Kaya hindi ka naging rockstar? Wala. Hindi ako magaling sumayaw. Hindi ako magaling... I think kanta, kailangan mo lang magaling kumanta. Hindi rin eh. Medyo mahirap din. Competitive ang kanta space eh. Sa batchmates mo pa lang, may mga 700 people na magaling kumanta dun eh. Talo ka eh. Alam mo yun? So, ako gusto ko rin yung rockstar. Pero tinry mo talaga, like parang, like at some point na parang, Meron akong banda dati, Tresticles yung pangalan. Totoo? Tresticles. Hindi ko alam kung ba't di nag-succeed yung pangalan, yung banda mo. Ha? Tatlo lang? Hindi, yun nga yung common. Yun yung joke. Kami po yung Tresticles, hindi po kami tatlo po yung bayag namin. Yun yung spiel. Yun yung spiel. Wala, hinold ba ako ng band members namin? Yung sinasabi ko parati. Dahil open pa kami sa Chico Sai. Tatlo? Oo, gago. Tresticles pa. Nag-open kayo sa Chico Sai? Chico Sai? Pero ano lang, school event lang. Pero ibig sabihin big, so kayo yung parang pinaka-astig. Tapos naalala ko, merong host, kung sino ka man, DJ host ka, sobrang in-annihilate kita on stage. Kasi parang ang ginagawa niya, ako yung in-between sound test, mang-oray ako ng parang siya, kami estudyante kami lahat, tapos siya parang feeling big boy. DJ siya sa 89.9, parang ganong klase. Tapos parang in-interview niya ako parate.
Tapos ako, may persona ako eh sa Tresticles. May persona kami. Well, ako lang may persona. Tapos parang habang Sobrang self. Siya lang yung gumagawa. Hindi nila kaya eh. Tresticles kayo Hindi nila kaya eh. Siya lang yung... Hindi nila kaya panindigan eh. So ako yung kinakausap. Nag-sound, syempre, yung bandmates ko sila yung may musical talent. So nag-sound test sila. Tapos ako nandun lang ako nakatayo. So ako yung ino-operate ng guy. Siyempre, ikaw lang. So parang feeling niya target ako, di ba? Ganyan. Tapos bilang mami. So your band members are just doing everything and you're not doing anything. Sabi ko, I play an instrument. What do you play? A triangle. Tapos parang tumawa yung tao, di ba? Parang ganun. Tapos parang tumatawa siya. Akala niya ginagago ko siya. Tapos naglabas na may triangle talaga ako. Kasi yung song namin dun, may triangle solo. As a beat. Parang ganun. So, you're serious. Parang ganyan. So, dami yung sinasabi. Tapos parang, ino-okray niya ako, ganyan. Tapos parang, parati niyang binibida na DJ siya. Ganyan. Sabi ko, hey, you listen to 89.9? Yeah, Boys Night Out. Gumanon ako. Sabi niya, I'm on the show after that. Sabi ko, I just usually stop listening after Boys Night Out. So parang tumawa yung mga tao. Ano siya na-okray ko siya, pare. Tangina, di niya na-realize, pare. I'm the best. I'm the best since day one, pare. His arms are too short to box with God. Your arms are just too short to box with God. Nung ni-roast ni Red yung DJ, makikita ka mga teacher nagda-dap up eh. Yeah, you showed that guy. Parang, hindi niya alam eh. He didn't know he was talking to a legend, pare. He didn't know he was talking to the best in the world, pare. Mahirap nga rin sa buong batch. Nasaan na siya ngayon? May Netflix ba siya? Yun yung gusto kong malaman. Name drop mo naman. Hindi ko matandaan yung pangalan siya. Basta yung mga after ng ano na yung ganyan. After, kilatisin nyo lahat ng sumunod sa Boys Night Out. Mga DJ. Alam mo to lang kasi ang daming inflated ego sa DJing world dati. Ikaw din inflated. Kasi feel na mga tao na, I'm a DJ at like, nobody listens to your shit, pare. Play the music. Play the fucking music. Nobody says na parang, unless na talagang sobrang iconic sa DJ. Sobrang iconic na DJ ka, pare. Walang sabi, alam mo, ayoko makinig sa music. Gusto ko lang pakinggan si DJ Kepong or whatever. That's why nauso yung podcast. Kasi like, there are people who want yung opinions ng DJ. You see this? Ha? You see this? Ha? Nakita na ba ito ng mga DJ, pare? New Balance, pare. Seiko Titanium, pare. Custom made. Woo! I'm like a ride on Space Mountain. Shorter than the longest line, shortest ride. Hindi impressive yung sapatos ko ngayon, yung pinaka basic na New Balance. You see this denim jacket? Custom. Crocodile skin. Woo! It's just for the nature boy. What's here is mine. Hindi ko na alam. Si Ric Flair. Si Ric Flair, pa nagwawala sa prom niya, inuubad niya lang yung mga sapatos niya, mahal. Dati nga nung sa WC, hanggang boxer shorts tinatanggal niya lang. Tapos ina-elbow drop lang yung ring. Walang tao sa ring. Hindi, elbow drop niya yung jacket niya. Astigyan. Maglilihat siya ng jacket niya na mahal. Tapos i-elbow drop niya kasi parang gano'n ako kayaman eh. Mahal jacket, elbow drop niya na rin. Sinisira lang sa sarili niya. Fucking Ric Flair the GOAT, pare. Isa rin yun na hindi ko nakayanan. Pero I guess nakayanan ni Red maging wrestler. Nung bata ako. Ayun talaga. Man. May mga pantasya pa rin ako ngayon na nanalo ako nasa main event ako ng WrestleMania tapos nakatingin lang ako sa belt na pinanalo ko. The boy dream has come true! For Shawn Michaels! Ganun klase. Ang mga moments na gusto ko, like, kumari, nasa imagination ko rin, natalo ako, pero binibigyan ako ng standing ovation ng crowd. Like, tumitingin ako. So, may bucket list ako ng wrestling. Hindi ko lang na-achieve, syempre, nanalo ako ng belt. Kasi parang na-realize ko, hindi rin siya masyado makangas. You're more of a chaser. Pwede. Hindi ko alam. Pero, may bucket list ako sa wrestling is yung 2.9
pop. Ano yun? So, di ba, pag nag-wrestling 1, 2, 3. Pag nag-kick out ka, tapos sobrang nagwawala yung tao kasi hindi ka pa natalo. Yung mukha ka ng talo, pero may 2.9 pop ako na ginawa dati na sobrang, as in, nakalimutan ko yung rest of the match. Kasi Sobrang hype up. pag ganun ko. Tapos nakatingin lang ako kay Ralph, nakalabang ko. Tapos nakita niya sa utak ko na wala nang nag-reaction na. Sunod na kayo. Masyado ka nagwawala. Nasa paradise ka rin. Sa paradise na ako. Wala akong pakialam. Yun, isa yun. Pag nag-cheer yung mga tao pa nag-play yung music mo. Sobrang akas nun. Sa wrestling mo lang ma-realize yun eh. Pag nag-cheer, tapos kinakanta nila yung music mo. Tapos you do the classic tingin sa left, tapos Tingin sa right, tingin sa left. Ganyan ka. Kaya yung binablackout mo yung mga mga ganun. or yung you deserve it chance. Kasi minsan kung kahit heel, kahit kalaban o bida, kung nakuha nila yung belt, sasabihin na, you deserve it. Talaga? May ganun? Pag sobrang ganda nung You damn right, I deserve it. Yun yung the best moments na gusto ko sa wrestling. Yun lang. O kaya yung tipong, yung Shawn Michaels, pagka gawa mo ng finisher, magko-collapse ka sa kanya. Maangas din yun. So may wrestler. Maangas din So, yun. kunwari may wrestler. Ano mangyari? Kunwari may wrestler, sisipain niya sa mukha. Pagkabagsak nung kalaban, babagsak siya dun sa kalaban mismo. Kasi exhausted na siya. Kasi pagod. Kasi sobrang pagod na Kasi siya. bibilang na yung pin. Kasi maangas siya finisher ni Shawn Michaels, out of nowhere pwede niyang gawin. So usually Shawn Michaels, binubok yan na bugbog na siya, puro dugo na yung mukha niya. Tapos lantang-lanta na siya. Tapos mukhang tatapusin na siya, bilang sisipain niya, tapos malalaglag na sa tao. May ano pa pala siya. Best spot. Pare. May parang one last kick, tapos biglang parating ginagawa yung spot na yun sa kanya. Tapos parating pop. Sobrang or minsan tatlo yung tatalunin niya. Di ba? Tapos pero matatalo. Tapos matatalo sa dulo. Ang galing ni Shawn na binubugbog. Yun ang money niya eh. Pag ginuupakan siya eh. That's where the yung comeback shine niya yung importante. The best talaga. Heartbreak Kid. Sorry. Pumunta sa wrestling. Sorry, Ray. Go lang. Ray, ganyan ka naman. Ang saya ng Ano pa? Wala na tayong... Gano'n, naka-isang oras na ba tayo? Hindi ko alam. Hindi ko tanong mo dun sa... May nakikita ka bang tech dyan? Ay, wala. Kumain na sila ng diner. Kumakain na sila ng diner? Diner. Walang tao? Wild. Wild. Iniwan na tayo dito. Feeling ko dahil di tayo masyado. Weird nga rin. Mag-isa ka na lang dito eh. Oo nga eh. Dati may timer dito sa screen na to. Naka-present future na tayo eh. Tapos na. Hindi yung plano niya eh. Siya plano niya. I want. Hindi, pero jumping on dun sa Rockstar na every time na, like ako, I think beyond my wildest imagination yung mga nangyari naman sa career natin tsaka nangyari sa industriya ng stand-up na hindi mo ma-imagine na may mga ganitong klaseng shit na mangyari. Fuck. Pero naiingit pa rin ako minsan sa mga like kunwari pag yung sauce tumugtog. Tapos kinakanta nila. Tapos nakita mo, ganda ng crowd nila. Tapos kinakanta nila yung kanta. Tapos ako parang nagwawala sila. Never mo makukuha yun. Yung tipong nagwawala sila pag nagpipik yung kanta. Diba? God made me to never leave you alone. Ganun. Tapos nagwawild yung mga kanta. Tangina. Sorry. Hindi, may banda din ako eh. Nagbanda din. Talaga? Oo. Pero hindi siya sobrang rockstar eh. Band Papers. Sorry. Nerd kami lahat eh. So talagang pag nagbanda tayo, makakasiguradong basura yung pangalan nila. Band Papers? Band Papers. Tapos? Pero parang napansin ko, lahat tayo parang may dream na, lahat tayo nasa-stand up na. Oo. May performer parang talaga nag-trajectory yung talaga papunta sa to be fair, nag-band rin ako nung high school. Like, hindi siya, alam mo, katas ng patatas. Yun yung pinakamaganda. Yun yung pinakamaganda mo sa tatlong banda natin. Katas ng patatas. Ano ba nagra-rhyme sa patatas? Katas pa. Katas ng patatas. Anong kinocover nyo? Metal. Kami rin na Rage Against the Machine. Kinover namin yung End of Heartache ng Killswitch Engage once. Putang ina solid. Ikaw, anong kami kasi yung amin eh. Okay. Not bad. Bigat din. Ako, vocalist ako dun. Narda? Dalawang kanta. Narda yung huli, tsaka huling, ano yun? Huling sayaw? Miss ng unang tikim. Unang tikim. That's about losing your virginity. Yeah. Unang tikim? Hindi ba yun yung nagsimula sa patikim? Hindi. The teeth yun. The teeth ba yan? The tits. Hindi. Gago the teeth. Tapos nag-solo na siya the tooth. At doon nagtatapos ang aming episode. At career ni Andren Bernardo. That was a pretty good joke. Pero
Nakukuha kaya yung same, again, I'm sure marami tayong DJ na listeners dito. Yung mga nagde-DJ sa club or like do they get the same high? Oo naman, I think so. Energy control pa rin ng crowd yun eh. Pag nakita mong you got them at the palm of your hand, minsan may ganun eh. Kasi may mga ganun yun, di ba? Parang may part pa talaga na sobrang doon na sila magwawala. Very curated nga yung playlist. There was this one DJ sa Salaryman, I forgot his name. So punta ako doon kasi nakapag-date. Si hip ka. Punta ka sa Salaryman. Salaryman, mahal doon. Tapos kadate ko tong 18-year-old. Joke lang. Damn! Joke lang, puta. She was like 29. Yeah. So, medyo may age gap pero ang ganda ng yung expectations mo kasi so hip hop tapos biglang oh wow! Oh wow! Nagwala kami lahat eh. Pati yung date ko. Tapos nag-kiss kayo? Hindi. Ay, umuwi na lang kami pagkatapos. Supot. Hindi ko, ano ba gusto mo? First kiss sa unang date? First kiss? Oo naman. First kiss? Parents. Parents. Brothers. Cousin. First kiss? Brothers. Joke kasi ni Stanley Chi. Stanley Chi, shout out. First kiss? Tito. First kiss? Tito. Yeah. First kiss with consent? Joke lang. Ayoko na. Ito. Ito na. Don't go there. Don't go there. Pepe. At ngayon na pupunta tayo sa segment nating Newsfeed. Newsfeed. Nandito na ang horoscope to the world. To Wakididoo. Aris, gagawa ka ng patis. Mga usual na horoscope to the world. Pisces, mamamatay ka sa AIDS pero hindi dahil sa babae. Taurus. Nagprito ka ng pitus. Buti na lang nasa China ka. Parating mga problems na mundane yan. Typical Pinoy problems. Mga magrereklamo ang kapitbahay mong bakal at hindi mo siya pakikinggan. Ganda. Ang ganda ng kasi ni Rems. Ganda. Talaga ni Rems. Galing. Can you, every episode ba may horoscope to the world? Parang hindi naman every week ata. Every week? Every week ba? Ba't ilan ba sila? 3 times a week sila, di ba? Hindi, once a week ata. Katanong ako, si Cool Pals ka na ngayon. Hindi. Bagong... Iniwan mo na! BMTD. Ang buwan! Hindi. Ha? Sa ilalim ng puting ilaw. Sa ilalim ng puting miyaw. Wow, yun yung... Ganon ka bang banda? Yung binababoy. Ay, nagpaparo. Ano yan? Isabaw mo sa kanin ang ihinang kambing. May gumagawa na gano'n sa karaoke, no? Oo, sarap. Ginawa ko yun sa harapan ng River Maya nung rally. Hindi nila ako pinakinggan. Hindi ako pinakinggan. Totoo. Parang tinatry ko insert sa usapan. Bilis sabi ko, sabaw mo sa... Mga iba hindi nakaka-creative kung high school ka. Tite! Huwag na nating pigilan. Tsaka ng sige lang, salsal ka na. Yung paborito ko sa lahat eh. At huwag mong pipigilan. Ilabas mo na ang lahat sa akin. Pasok eh. Tsaka yung simula na, nering. Diba? Kanina pa kita pinagmamasdan. lahat ng mga battle of the bands na nauso yung kanta. Tapos nakatalikod yung vocalist sa crowd. Yun yung pinaka-burat ako sa lahat eh. Nakatalikod siya. Kanina pa kita pinagmamasdan. Mukha mo'y di maipinta. Humarap ka sa amin, gago. Guaranteed kung may female na ballista. Paramore. Paramore. For sure. Either yun o Up Dharma Down. Dalawa lang pupunta. May kinalaban kami sa Battle of the Bands. Puta, yung vocalista nila, babae, tapos pula yung buhok. Alam mo na cover wala na. Tangin yung mga instruments. Putangin, wag na. I watch my wildest dreams come true. Not one of them involving. She's got a body like an hourglass, ticking like a clock. It's about a matter of time before it's over now. No hate. I love all versions ng Paramore. I've seen you cry. Gusto ko rin cover dati sa banda ko yung isa sa mga paborito kong karaoke songs. Avril Lavigne, I'm With You. Kaso hinuhold pa ako ng banda ko. Sabi ko, pag kinover natin to, makukuha natin lahat ng gigs, sabi ko. Sabi, hindi natin tunog yan, Rage Against the Machine natin kanta. Tapos, I'm With You. Kaya kami nag-away-away.
Nag-Rage Against the Machine ka rin. Na-imagine ko sila. Killing it. Dali-dali lang kantahin nun eh. Killing in the name of. Killing in the name. Dali-dali lang. Some of those that wear crosses are the same. That's burn crosses. Something like that. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Are the same that burn crosses. Killing in the name of. They do what they told you. Wala kumakanta na lang tayo sa do what they... Anong Don't you die! Alam mo, Narda, hanggang ngayon, may attachment ako sa kanya. It's such a good song. Naiiyak ako. It's a good song. For some reason. Parang dahil kabataan memories lang. lagi siya na nakakabit eh. Oh, yung no. High school eh. High school siya eh. High school talaga eh. Or some... Tsaka Angel Oxindar na yun eh. Diba? Oo. Sobrang sikat kasi rin nun dati. Grabe, Angel Oxin. So Based. Skibidi based. Angel Oxin ba naman? Ang favorite ko dun sa Narda, yung escalation eh. Tangina, sobrang ganda niya. Pakamatay kaya ako. Tumalon kaya ako sa bangin. Diba? Putang ina. Gago, ang ganda. Like, since pinag-uusapan na natin music, gago may bagong version yung Halik ng Kamikaze. Kasama nila si Basti Artadi pa. Ulul? Gago, ganda. Kaya mo ba kumanta ni Basti Artadi? Medyo may hirap na daw, di ba? Kasi unfortunately, nagka-Bell's palsy siya. Meron akong deep track na Wolfgang na gusto ko yung As Oceans. Tungkol lang sa ocean, sa lakas ng ocean. alam mo naman yung Wolfgang, di ba? Huwag pwedeng gawin source of energy. All your wonderful dream washed away. Di ba ganun yung ganun kumanta? The waves crashing down on me. Dako sa pagil ng buhaya. Kapag ang halik ni Matthew. Kapangyarihan ng halik ni Matthew. Wag natin sabihin yung mga jokes. Joke ni Andre yun. Clip natin, sabihin natin pa yun. Para di mo na magamit. Yun. Yun. Close your eyes. Ganun yung music. Mahilig kami sa Wolfgang. Nakarinig na. May early bonding kami ni Victor dahil mahilig kami sa Wolfgang parehas eh. I never thought that Victor was a Wolfgang. Sanctified yung unang kantang binand over namin ni Victor. Tapos pagkatapos ng Kanye West na yun. Ang layo na talaga. Yung gagawin ka-age, may age gap rin pala tayo, Red, ng konti. Kasi isang taon lang tayo. Pagkasabi mo dyan. Bakit Wolfgang sumikat? Like, Igaman gear kita eh. 80s yung Wolfgang, di ba? O 90s? Alam ko sa like Slapshot, yung inabutan ko pa. Slapshot din. Late 90s ang Wolfgang. Slapshot din. Hindi naman nauna ang Wolfgang sa Slapshot siguro. A little bit. Yeah. Pero naalala ko dati, nakwento ko na to, sa high school namin, nanalo yung Slapshot sa vote kung sino yung bandang idadalhin sa concert. Punta sila. Siyempre hindi. Bakit? Hindi pa payagan. Hindi pinayagan ng student councilor. Lame. Nanalo Slapshot pero dumating si Rico Blanco at si Kitchi na dali. Hindi na kayo nag-reclam. Not bad naman po. Pero we were so close to Agent Orange. Get up. Agent Orange, come up. God exists 360 degrees. Oh my God, tortured by demonic beasts. It's the favorite, not instrumental. No? Slapshot fan pala to. Without a funeral for real. Don't plan like Slapshot. early, Greyhounds. Pero yung anong time na yan, Kitchi na dahil wag na wag mong sasabihin. Ay, time. fuck, So epic. talagang peak Kitchi. Tsaka putsang ganda ni Kitchi na dahil. Sorry. Naging kaklase ko pala siya sa Lasal for a while. Si Kitchi Nadal? Yeah, very wholesome. Like, hindi siya. Sabi niya, uy, mag-absent ako bukas, wag na wag mo sasabihin. Yes! Yes! I'm reaching out to you! To you! Your hand is reaching out to my hand! Sabi niya, hoy, kaibigan ko. Hoy, kaibigan ko, mag-absent ako bukas. Wag na wag mong sasabihin. Yes! Padatang kanta to. Padatang kanta to. Sobrang cute ni Kitchi. Like, sobrang... Oo nga, cute yeah, siya. I love Kitchi. Her and Barbie Almalbis? Yes. Inside of me is an army of angels. Ayoko ng torpe! Ayoko ng torpe! Di, alam mo yung si Barbie Almalbis is isa sa mga, kung nakikinig ka, paratingin nyo to. I love you so much. Barbie,
crush kita dati. Ngayon, okay naman. I still love you. It's kind of weird kasi engaged na ako, tapos may asawa, may anak ka na rin. Pero gusto ko lang sabihin, isa sa mga artist na nakita akong bumomba, tapos never ko pa nabawi. Si Barbie Almalvis. Dati dalawa kayo eh. Si Gabby Alipe at si Barbie. Kay Gabby Alipe nakabawi na ako. Si Barbie Almalvis, saan mo na talaga ni-revere mo? Nakasabay ko siya sa gig sa Boracay. Kami ni GB. Bumomba lang ako ng solid. Ate shit. Tapos andun lang siya, nakakap. Nalala ko, nakakap pa siya lang. Tapos, ang cute niya. Tapos parang, parang tinutulungan niya lang tumawa yung audience. Ganong class, bumomba lang ako ng solid. Pero sa Barbie, manood ka ngayon. Manood ka ngayon. Sa I1. Sa mga show ko na theater, hindi yung open mic, ha? Kasi baka bumomba rin ako. Kasi mag-experiment pa si Red nun eh. Punta kang I1. DM mo ako anong show ka manonood. Para pagandaan ko. Please. Kailangan ko ma-redeem. Ayoko nang nasa isip mo na parang, si Red Oliero, naparad kayo dahil sa Boracay. Banu yan eh. Wait. And totoo, yun yung opinion niya kasi kumain talaga ako ng tae nun eh. Narinig mo yung waves. Narinig mo yung waves. Kasi nakikita mo siya nakatingin sa'yo. Habang set ko eh. At maingay pa rin kasi labor ka yun ha. Ganon katahimik sa putakin ng bar na yun. Barbie, please. Please. Manood ka ulit. Magaling na ako ngayon. I promise I'll do good. Gago, I follow Barbie Almalvis. Tapos, nirate niya yung special ni Red sa Netflix. Bili niya 6 out of 10. Hindi nga. Solid. Hindi nga. Sabi, Ulul mo. Sabi niya, Ulul. 6 out of 10. Ulul. Hindi ako naniniwala. Di naman. Hindi ako naniniwala. Paano ko binagyan ng 6 out of 10? Okay lang sa akin. I remember Boracay. He was so much better there. At least in Boracay, you could hear the waves. Nakatingin siya sa'yo habang bumubomba ka. Feeling ko hindi nga siya makatingin eh. Kasi nag-usap kayo before, ha? Or like, hindi. Parang dumating lang siya bigla sa parang paset na kami. Sandun siya. Parang, kasi kasama kami sa isang program. Okay. Nandun parang siya. ganun. Wala masyadong tao nun. Tapos sabi ko sa utak ko, ito yung panahon na magkikila ko sa harapan ni Barbie Almalvis. Tapos, ginawa ko lahat. Ginawa ko lahat ng mga magandang jokes ko. Arms, mga ganun. Nag-handstand na si Red eh. Oo, nag-cartwheel na ako. Nag-harness J na siya. Nag-harness J na siya. Yung pawis ko nun hanggang brief eh. Tapos uuwi ka nun, tapos mag-share lang kami na isang quarter ni GB. Nalala ko yun. There's nothing worse bombing in front of your crush. Oh, man. Dude, or yung nakita yun, bumaba kayo, may kausap kayo before, na-excited ako panoorin, first time kita mapanood, ganun. Sobrang excited niya. Tapos bumomba ka na. Bumomba ka? Oo. Mukhang kinakausap pa siya pagkatapos ng gig pawis ka. Oo, like parang... Tapos okay lang. Hindi pa mabait pa siya. Shut up! Maganda nga eh. Gusto ko nga yung ganun eh. May ganun pa. Okay nga, na-experience ko lahat ng tang-ina mo. Tumahimik ka. Sabihin mo nagkasala ako. Sabihin mo hindi Sinahin sulit. ko oras mo. Bitch. Tangina. Sobrang self-hating. Sa utak ko pa naman nun, sabi ko, kung magkikil ako, kasabihin ko sana may firewoman dito kasi I'm on fire. Yeah. Ganun sana. Kasi kanta niya yun. Kanta ng Barbie's Cradle yung firewoman. Diba? I wanna be a firewoman. Diba yun? Ang galing ni Barbie Almalvis, like she's super cute, pretty. But minsan na-overthrow na magaling talaga siya mag-guitar eh. Alam mo, kinover niya yung Master of Puppets once. Dun. Tapos yung boses niya nag-iba parang kay James Hetfield din eh. Magaling talaga siya. Magaling talaga siya. Hindi lang siya dahil cute or whatever. Magaling talaga siya. Kasi talagang, alam ko parang nag-relearn pa siya ng guitar eh. Parang ganun. Parang yung classical style. Wow. Mga theory. Thank you. Good job, Barbie Almalvis. Yun lang. Yun na. Yeah. It's nice to know na naka-move on ka na. Hindi pa ako naka-move on. Oo. Kailangan ko bumawi. Yan lang yung kailangan ko makabawi. Please. Last sa bucket list na rin. Pagkatapos ng pwede na ako mag-retire. Magiging leaves na siya. Magiging tao na ako. Si Barbie langit ka Almalvis, the only unturned. Well, actually, pinanood din ako ni Angel Locsin dati. Pero parang hindi eh. Hindi ka na-seen ni Angel Locsin. Hindi ka niya nin-acknowledge. Sa backyard. May... Man, that place is rough din, yung backyard. Sa circuit na backyard. Which yung parang pinaka-okay na backyard. Parang bago magsimula yung set namin, ako si Nonong, kasi hindi ko sino, dumating si Chito Miranda, si Angel Locsin, tsaka si Rico Blanco. Tsaka yung asawa ni Chito Miranda, nalimutan yung pangalan. Tapos, nag-usap lang sila sa labas.
Tapos nag-set kami. Pero narinig yung set namin sa labas. Tapos every time na mag-punchline ako, tinitignan ako, tumatawa ba si Angel Locsin? Tapos hindi, nag-uusap lang sila. Pero lumabas ako, sinabihan ako ni Chito Brand, okay yung set mo, gamanan siya. Hindi ko gusto ko makarinig sa akin. Chito, you're good, pero we want angels. What does Angel think? Angel, Barbie. So yun din. Angel Locsin, Barbie Albalvis. You are invited. You are invited to see. You see this? Hindi na lang magigets yun. You see this New Balance 530 custom made. This is worth more than your house. This is worth more than your car. More than your house. Ang awkward part kailangan niya yung Kasi hirap niya ibalik eh. Tigil na natin to. Yun yung I want ko. Gusto ko makabawi sa lahat ng mga taong yun. Sa lahat ng mga, and I'm pretty sure ang dami nun. Siguro may mga milyong tao, mga libong tao nakita ko bumomba. Bumalik kayo sa show and I will redeem myself in front of you. I will redeem myself. Lahat ata tayo, ako rin. Gusto ko rin yun. Gusto niya. Tingnan mo, yun ang totoong I want ng mga komedyante. Kasi minsan papanoorin ka once, hindi ka na papanoorin ulit eh. Tapos yun yung tatak niya sa'yo. Actually, and hindi nila kasalanan yun. Diba? So, give comedians a second chance. Yes. Baka naparod mo lang sila on off night. Pag mga 5 times na bumabomba pa, naman silang panoorin. Pero hanggang 4. Hanggang 4. Hanggang 4 times. 4 times. Tapos pag sinasabi, mga tao nakikinig ko sa Reddit minsan, sasabihin, hindi naman nakakatawa yan si Red eh. Pwedeng valid eh. Pwedeng nanood sila, tapos nakanood sila ng basura kong performance, tapos hindi sila natawa eh. Tapos kumakalat na ngayon. Tapos parang, akala nila na parang, yun na yung basis ng totoong skill mo eh. Parang hindi na-judge ka na in one night? Hindi yan totoo. Kasi kung totoo yan, magkakaroon ba ako nitong titanium Seiko? Tsaka itong tayo na New Balance. New Balance, sorry. Kami mga komedyante, may New Balance kami. This is worth more than your salary for a whole year. For a whole goddamn year. Ito is kagandang screen cap nito. Walang context. Walang tanggal ng sapatos. Tumindi. Guys, ayoko na. Paparating pa lang tayo sa exciting part. Hindi pala si Lenny yung nagsabi nun. Hindi pala si Lenny yung nagsabi nun. Bakit yung ginagawa pala? Si Jody Santa Maria yung nagsabi nun. Oo, kasi papunta nga tayo supporter siya. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Lang tayo sa exciting part. Iconic. Ayun na. Isang oras na to. Ladies and gentlemen, yung I Want recording namin is gonna be on October 18. Bumili kayo ng tickets ngayon. Nasa profile ko yung tickets. Sana nasa profile nyo rin. Hindi. Pinost nyo na ba? Hindi. Nilagay ko na. Pinost ko. Yung ticket link nandun na rin. Sa Instagram. Yeah. October 18. Kailangan Teaser namin ng poster tulong. pa lang eh. Dalawa siyang show. Kailangan namin ng tao doon sa dalawang show na yun para may tumawa sa akin, para pag ni-record, magmukha kami maganda. Pag nakita ni Barbie Almalvis, tumatawad siya sa show namin. Ha? Okay. Tapos meron din sa October 25. Pero support nyo na yung October 18 muna. I think muna. Bago yung October 25. Para makita natin mga tao. Bumili kayo ng mga tickets para ma-afford namin tong... Para ma-afford... Nakita mo to? Okay. Isa pa! The New Balance namin! Ha? God damn! Please, kasi kailangan namin ng bagong sapatos. Joke lang, kailangan namin ng audience sa show na yun. Yun. Ano pa bang... Ay, wala. The show is done na after this. Okay. Yun. October 18, please. Please, kailangan namin tulong nyo. Bumili na kayo. Mura lang yung ticket for the lineup. October 18, andyan po ako, Roger Naldo, Ray Mamuad, Andon Bernardo, Alexio Tabafunda, and Judd Big Dick Gregorio. Yeah. Sa October 25, Victor Anastasio, Baus Rufo, Isa Villaverde, Chan Consing, Mark Yamado, and RG Big Dick Malgapo. Yes, dalawa silang malaking tite. Isa kalye, isa konyo. Isang konyo malaking tite, tsaka isang kanto na malaking tite. Tickets are available now. Please, manood kayo. I love you.
Ray, may promote ka ba? Follow niyo si Ray. Yes. Sa Ray Shippy. Ano ba? Ray Shippy? Ray_pencilbox. Si Ray Pencilbox na pala siya. Nag-sell out na siya sa system. Yung Pencilbox din. Nag-sell out. Wag. Huwag niyo follow yung Pencilbox. Si Ray Pencilbox ang i-follow niyo. Sa pangan sa Skydome, di ba? Yan, meron pa rin ka pala kami. So, live sketch sa October 26. Suntukan sa Skydome. So sana makapunta kayo lahat. Sobrang saya. May live sketch kami. May gagawin kaming improv din. At orgy. So, ayan. Mag-orgy Sana mapunta kayo. Pinaplano pa. Pero yan, mapunta kayo sa Suntukan sa Skydome sa October 26. Solid din yung lineup din. Andren, ikaw? Wala. Follow you sa Fundren. Andren, take it away. Guys, pwede na tayo matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi, pare. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.